Even as our country faces a deadly pandemic, the dangers and threats of terrorism are still reality. The presence of domestic and foreign terrorist threats in our country continues to undermine our peace and democracy even as we are in our most vulnerable state. Thus, we express our support for the anti-terrorist bill. Ang linaw-linaw ho, kasi itong hindi maintindihan ng iba eh. Alam naman natin kung bakit tinututulan niya ng mga kaliwang grupo. Kasi sasabi talaga sila dyan eh. Kasi meron ng ebidensya ang ating mga militar kung anong kinaugnayan nila dito sa NPA. Na alam naman natin, tinawag na ito na NPA na terrorist group. So alam nila na merong kaugnayan. So sila ang tatamaan dyan. So nilalaso nila ang isip ng mga tao na kesyo, dapat inuuna ay yung trabaho. Yan ang sinasabi ni Dingdong. Sandali. Anong kinaugnayan ng anti-terrorist bill? Matitigil ba yung pagtulong ng gobyerno sa mga nagugutom? Tinutulungan niya, ginagawa ng paraan. Kaya nga ho, gusto na buksan ng ekonomiya natin. Gagawin na, di ba? Sabi nga ni Roque, nakausap niya kasi yung dolphin, sabi nung dolphin sa katabi niya. Uy, magbukas na kayo mag-modify GCQ na kayo. Sabi ngayon ni Roque, malapit na, bubuksan na ang mga parlor at saka, hindi, nabuksan na. Pwede na silang magpakulay ng buhok, manicure, pedicure, pwede na rin. Ibig sabihin, concern naman ng gobyerno natin. Siyempre, nag-iingat unti-unti. Antay natin mag-adapt yung mga Pilipino sa new normal. Ano ibig sabihin nun? Masanay na. Dapat to kasi masanay na ang Pilipino na naka-mask, naka-shield, kung pwede. May nabibiling murang shield eh. Yung tigo 100 lang na aside from mask, may shield. Dapat masanay na ho tayo. Masanay na ho tayo magugas ng kamay. Masanay na tayo sa yung sapatos. Ay, grabe. Salamat. You're amazing. Elna Carion. Pagka ganyan, nagigising ako. 20 euro. Dapat to, ganyan, nakakapag-adapt na tayo unti-unti. So ngayon, na nakakapag-adapt na tayo, unti-unti na binubuksan. Tinutugunan na ng gobyerno yung mga sinasabing nagugutom. Pero gayon pa man, wala ho tayong magagawa kung ibang mga kumpanya nagsasara. Tulad, di ba, halimbawa, yung Zirco at yung Clowns. Pwede ba natin sisihin si Alan Kay? Pwede ba natin sisihin yung may-ari, si Mama Litz? Hindi naman Bakit to? Malulugi sila kaya sinara yun kasi nagbabayad sila ng renta, ang mahal-mahal. Tapos wala namang pumapasok na income. Kahit iba sa atin, di ba, nais natin magsara na ng mga negosyo natin. Bakit? Kasi humihina na. Hindi na kasalanan ng gobyerno yun dahil hindi naman kasalanan ng gobyerno itong pandemic na itong dinadaanan nating COVID. Huwag natin i-connect dun sa anti-terrorist bill. Bakit? Kasi ang mga terorista, dahil may pandemic, di na kami atake. Sa katunayan, lilipat na tayo dito sa usapin na ito, ha? Ito yung usapin na kung saan si Pangulong Duterte pumunta sa Sulu dahil yung, di ba, yung napatay yung 4 na sundalo ng pulis. Sabi nga ng mga sundalo, malapit na nilang makuha yung mga terorista nung time na yon. Hindi nila maintindihan, hindi nila makonek bakit tinarget yung pulis ang tumarget dun sa mga army. So medyo kinukonek na nga yung iba nga, may haka-haka na sinabi na may involved na mga kapulisan doon sa mga terorista. Haka-haka pa lang ho yan. Kaya nga ho si Pangulong Duterte na mismo ang pumunta doon. Meron na naman nagsasabi it was just a mistake. Kaya lang, kung mistake ang kinakatakan ng mga sundalo, bakit hindi naman bumunot ng baril yung mga sundalo? Bakit sila pinatay? At tinadtad. 8, sabi nga, 8 yung putok, yung tama doon sa isang sundalo. Bakit ganun? So, dahil sa tensyon na ito, si Pangulong Duterte na mismo ang nagpunta doon. Eto. Si Pangulong Duterte na makikita mo na nakiusap siya dito sa mga kasundaluhan na ito na huwag mag-retaliate kasi kung mapapanood nyo, masusubaybayan yung galit na galit, pati yung commander nila. Yung army commander, galit na galit. Kasi sobra yung ginawa. Meron talagang ginagawa. Yung iba naman, kinunik pa dun sa dating, wala namang ganong kaugnayan doon. Ang inaano dito, merong masasabi natin hindi maipaliwanag.
Kaya nga nakiusap si Pangulong Duterte na siya mismo nag-a-assured sa mga sundalo na pagagalawin ng pagagalawin ng NBI para magkaroon ng patas na pagsisiyasat o pag-iimbestiga. O ayan na, gumagalaw na ngayon ng ating Pangulo. Mismong si Pangulong Duterte. Tandaan nyo, napakaano nito ha. Napakasalimuot na ang pagpunta niya dyan. Tandaan nyo, may COVID pa ngayon. And yet, talagang sinadya niya. First time ata siguro na lumabas muli, aside sa pumunta sa Davao nung sa kanyang pamilya. Ngayon, pumunta siya dito para talagang puntahan. Para siguraduhin na walang gulo. Kasi may mga bali-balita. Okay? Ayoko na lang sabihin kung kanino galing, ha? May balita po na medyo magkakaroon ng konting banatan daw dyan. Kaya si Pangulong Duterte na nakiusap. Pakinggan po natin to, ha? Pakinggan lang natin ng konti. Tingnan nyo kung gaano kasinsero ang ating Pangulo. Pakinggan natin. Ang importante malaman at yung totoo umabot sa inyo. At kontento kayo na yun ang totoo. So yan, ako dito pumunta to make a plea. I'm pleading for your understanding. At saka, pakalmahin mo ang mga tropa. Explain to them their role in this society. Kasi tandaan ho natin ito, nakikiusap no. Ito seryosong bagay nito, medyo dito talaga ako naapektuhan. Sabi ko, this is a serious matter dahil itong mga sundalo na ito, pag ito ang lumaban, delicate so. Medyo magulo ito. Parehong armed yan, pareho, police at saka sila. At the same time, pagka ganyang klase, nagkagulo, ang sino hong makikinabang dyan? Ito yung pinapaliwalang ni Pangulong Duterte na ang kalaban natin yung mga terrorist at mga NPA. Pag kayong nag-away, yari ho. So yun yung sinasabi ng ating Pangulo. Real enemy is itong mga NPA, pati itong mga Abu Sayyaf. Alam ba ninyo kung bakit binigyan ko kayo ng sidearms lahat? Cost me billion. Oops, alam ko yan personal dahil meron ako mga kilalang sundalo na talaga hong ang tagalan nilang sundalo, wala silang baril. Hindi. Ito wala akong biro Marami akong kilalang sundalo. Sundalo na sila matagal na, walang baril. Ngayon lang sila nabigyan ng baril. Sabi ko sa inyo, grabe ho kung iisipin ho. Paano nangyari yun? Ngayon lang nabigyan ng baril? Mantakin nyo, ganyan kamahal ni Pangulong Duterte mga sundalo natin. Pero kaya nga ho siya mismo na nagpunta, nagsasabi na nakikiusap siya. Jump tayo. Mas sa akin, mas mabuti na lang yan at yung committed suicide rather than for me to see my soldier na capture. Yung sinasabi niya, baka kasi sinasabi ng iba, masyado nung brutal si Pangulong Duterte, baril mo lang daw sarili mo pagka na-capture ka ng NPA. Kasi nga, alam na natin, pag ginagawa ng NPA, mga terorista, mga busayap, talagang pinahihirapan pa bago patayin. Yung mga sundalo, ginigilitan pa ng liig, ginagawa pang parang mga manok. Talagang ganun yung ginagawa nito mga terorista nito. Kaya nga sabi niya, binigyan ko kayo ng baril para pag sakaling nahuli kayo, yung huling mga putok, iputok nyo na sa sarili nyo. At least yun, masakit man sa kanya yon. Ito sinasabi niya, masakit man yon. Okay? Mas masakit sa kanya talaga yung makita yung mga sundalo na, alam niyo yung pinahihirapan pa. Tapos, binaboy dyan sa kampo kung ano-anong pinaggagawa. You are treated there as an animal, a dog. Then at the end of the day, i-display yung mukha mo, ilagay sa video, tapos lugdugin. Sabi ko, huwag ka magpahuli ng buhay. Kaya yan, 45. Ngayon, 45, pag may nakita ka na kinain, paubusan na yun ng bala. Tsaka ang kwento niyan, alam nyo ba? Hindi siya bumili no kasi may mga ayoko na lang magbanggit ng ng pangalan pero ito alam kong personal to. Dati may mga baril tayo na ganito sa ginamit sa militar na
yung after sale problema. Hindi sinama yung pagbenta doon. Kaya marami sa mga baril na nabili noon, mga weapons hindi magamit. Bakit? Kasi nasira na, wala nang mabilhan. Ngayon sabi nga ni Pangulong Duterte, talagang kumuha siya. Actually ito personal ko tong alam. Kumuha siya doon sa mga malulupit na nagpo-produce talaga ng baril. Kasama na diyan yung Israel. So diyan talaga kumuha, hindi lang yung basta-basta kasi baka akala natin maganda na baril ng hindi ng yung isang kumpanya na napakaganda. Hindi mas maganda pa yung nasa yung iwi o yung mga gamit kasi tandaan natin ng Israelites at saka Israelites o yung mga Israel, matagal na sila pagdating sa gera, sila ang sanay na sanay. Kaya yung weapon nila talagang yan ang expertise ng mga Israel. Kaya ang galing, sabi ko nga ang Pangulong Duterte natin, alam niya kasi na pagbaba niya, medyo madedelikado itong mga sundalo natin. Kaya pinush niya kaagad bago siya bumaba, pinush niya yung anti-terrorist bill. Binigyan niya ng magagandang armas ang ating militar para maging makalaban na maayos. Kasi sa totoo lang itong mga terorista na ito, mga NPA na ito, marami na sila na nandyan sa media, nandyan mga artista, napasok na nila industriya ng entertainment, music, kung saan-saan na nila napasok. Ang kesa nakampihan yung mga sundalo nagbubuwis ng buhay sa atin ng kinakampihan pa itong mga kaliwang grupo. Hindi ko maintindihan talaga. Rudy Bunagan, salamat sa $2. Reminder lang, yung tip box may $sign. Correct ka dyan, wala na nga nagbibigay. Hayaan mo na, ayaw na nila sa akin. Ayaw na nila sa akin. Wala pang kota, so 3 oras tayo dito hanggang makakota tayo. Thank you, Sir Rudy. O, play. Well, I would rather that I would prefer ayaw kong makita ang Banat, yung unit ko gawang Israel mas maganda kaysa Glock. Parang ganito ba yon? Ganito? Ay, di ko pa nakita. Maganda nga yung Israel. Maganda, promise. Ang bigat-bigat. sundalo ko na ginagulgol yung ulo. Mamamatay ako. Na gusto ko rin magwala. Sino man ang lang-alang ako pumunta doon. Gusto ko rin gumanti. Pero as always, I am not the one in charge of that. I am not a police. I am not a military man. So yun lang po. Hindi na ako magtagal. Kikiusap lang ako sa inyo. Pakalmahin lang ninyo yung trupa. Explain to them na wala talaga tayong makuha kung mag-init yung ulo natin. We will destroy the country. In a way, it will cause a fracture in the relation of both army and yung may kasalanan, ikukulong natin. Yan yung NBI. Yan. Rudy Bunagan, dahil sa'yo, ang dami tuloy nagpakulay. John Rel Jongilon, salamat sa 2 British pound. Banat by pa-shoutout sa tatay kong Jemmy Jugilion. Carolina, 20 Canadian dollar. Salamat! Babait talaga nating mga to. Pasok. Try to help calm the waters. We're sailing in a very almost lancha pa. Huwag natin hayaan na so I'd like to thank you from the bottom of my heart that you are here to hear me, at least giving me a chance to talk to you and pleading that we solve it the way yung dapat gawin. Maraming salamat sa pagdalo ninyo dito.
And I hope to see you one of these days. Thank you. Palakpakan! Thank you very much, Alam nyo ito lang masasabi ko, ha? Salamat Helen Sardinas sa 7 Canadian. Hello Band ba? Ito lang masasabi ko. Alam nyo, nagpunta pa talaga si Pangulong Duterte just to plead, talagang pakiusapan yung mga sundalo natin. Kaya ako nakikiusap din ako sa mga sundalo. Ako isang lang naman, kung may nakikinig ng sundalo sa atin. Ako po ay sumasaludo sa inyo, ako ay paglalabang ko kayo. Talagang magiging boses nyo ako kung nais ninyo maging boses ako ng mga para labanan nito mga makakaliwang grupo at saka NPA. Hoy, red tagging na naman yan! Sasabihin na naman nila, bakit ba lagi nyo kami nire-red tag? Ulol, kayo naman na nag-red tag sa sarili ninyo. Sino man nagsabing, proud kami na aming mga kasamahan na NPA? Sino nagsabi nun? Kami ba? Kayo din naman mga siraulo ninyo Sino ba naglagay ng mga poster dyan? We invite you to be an NPA. May hawak-hawak kayong ganyan na placard. Sino yon? Kami ba? Kayo din naman yun Kayo na nagre-red tag, hindi kami. Ayun lang, gusto ko lang sabihin yun. Pangalawa, sa mga sundalo natin, nakikiusap po tayo. Alam ko medyo parang gusto natin na, syempre parang gumante. Kaya lang sabi ni Pangulong Duterte, isipin nyo na lang magiging consequence ito. Pag nagkagulo, maaaring syempre yung laban natin against terrorists, against the NPAs, madidiskarelo yan. Baka magkaroon pa sila ng oportunidad na gamitin. Tinan mo nga, may mga gumagamit ng ang politiko na kesyo ganito, ginagamit nila pa human rights pa, di ba? Ang dami yung nagagaganyan Ginagamit pa yung sitwasyon nakikiusap ng ating Pangulo, nakikiusap din po ako, and in behalf of all the, how many are we today? Ayun po, sana mag-isip-isip po muna tayo, antayin natin ng NBI, ha? Baka naman mabilis, sabi naman siguro ni Pangulong Duterte na bilisan ito. So, mariresolve ba ho yan kaagad, ha?